Tumigil ka. Tumigil ka. Sobrang nakakapagod na ako. Ikaw, pangatlong anak. Baka magtangkang tumakas pa. Hayaang mahuli kita. Papatayin ko ang mga binti mo. Inaanyayahan ang Grandmaster na lumabas sa bundok. Ngayon, matagal na tagtuyot, malawakang kaguluhan, malubha ang sakit ng hari. Naway lumabas ang aming guro upang manalangin para sa mga tao sa mundo. Hindi ako lalabas. May mga kapalaran ang mga anak at apo. Kahit ang mga anak at apo, ako ang pinakamaligayang tao. Magandang alak. Magandang alak. Hindi ko hulugan ng silya mo. Ikaw ang pangatlong anak. Tingnan mo kung paano kita paparusahan. Hindi tama. Matanda na ako. Ngayon ay may isang sakuna. Ikaw, batang babae, nagpapanggap ka pa rin ba? Nahulog ka na sa bangin, hindi ka pa rin namatay. Talaga namang malakas ang iyong kapalaran. Hindi ko akalain na mapupunta ako sa katawan ng batang ito. Tayo na. Saan tayo pupunta? Huwag nang mag-aksaya ng salita, umalis ka na. Bitawan mo ako. Sinian na babae ay ibibigay sa. Ikaw walang tanga sa nayon bilang asawa. Talagang masama. Narinig ko na sinian ay mga dalaga ng mayayamang pamilya. Dalaga. Aba. Ang pamilya nila. Matagal nang ayaw sa kanya. Inalagaan ko ang cute na ito ng 3 taon. Ibenta ko na lang para makabawi. Anong nangyari? Mga ordinaryong tao. Maliit ang pananaw. At may lakas pa ng loob na siraan ako. Hindi na nga nila pinapansin ang pamilya nila. Anong pakialam mo? Umalis ka na. Sasabihin ko sa'yo. Mamamatay ka na. Kailangan mo ring dalhin ako sa bahay ng 3 tanga. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong gawin yan. Kung hindi, magkakaroon ka ng kapahamakan. Nangangahas kang sumpain ako. Tingnan mo kung hindi kita papaluin. 3 taon na tayong hindi nagkikita. Hindi ko alam kung anong taon na. Kilala mo pa ba ang tatay ko? Yung kuya. Magpapaalam lang kami. Sandali lang. Sabi nila hindi na babalik yung kuya mo. Hindi ko akalain na naging general pa siya. Kung malaman niya itong 3 taon na hindi natin inalagaan ang kanyang anak na babae, ay tiyak na magagalit siya sa akin. Sino ang makakaalam na ganun siya katibay? Sige, ako na ang bahala sa kanya. Ikaw na ang tumawag kay Tiyakian. Ayusin mo ng mabuti. Aalis na ako ngayon. Sila. Bakit hindi pa sila bumabalik? Tingnan mo kung maglakas loob ka pang sumpain ako. Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Walang puso at masama ka. Hindi lalampas ng 3 araw. Tiisin mo ang pagdanak ng dugo. At, napakamiserable na natitirang bahagi ng buhay niya. Ikaw, batang lan. Saan ka natutong magsalita ng ganyan? Tingnan mo kung paano kita parurusahan. Gaano pa siya kabata? Paano mo nagawa yan sa kanya? Isang maliit na cute na walang gustong kumuha. Huwag sabihin na papaluin mo siya. Pinatay ko siya. Ano nang pakialam mo? Ginoo, kalma ka. Kalma ka. Eto. Kapag nakita ko ang batang ito, parang napakapamilya. Ano ang pangalan mo? Mukhang isa kang maliit na tanga. Nailigtas mo ako. Sisingilin kita ng mabuti. Bibigyan kita ng isang libreng hula. Ang cute ng batang babae na ito. Ang aking yan. Dapat ay kasing taas na siya. Isa lang. Hindi kailanman magiging katulad niya taon-taon. Na ganito kalaglag-laglag. Tatay. Ikaw ang tatay ko. Ikaw ang tatay ko. Batang babae.
Nagpapanggap na tatay ng walang pag-iisip. Ang anak kong babae. Magiging selosa siya. Talagang hindi ako nagkamali. Totoo, ikaw talaga ako. Inay, huwag niyo akong saktan. 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 Kuya, kanino ka nakikipag-usap? Sige na. Punta tayo sa bahay bakol. Hindi pa nakauwi si Bunso. Gusto kong makita agad ang anak ko. Mag-alala ka lang. Masaya ang bawat taon na lumilipas. Taon-taon dito siya nakatira. Sumpa ko. Naghanda ako para sa kanya. Ng magandang tirahan. Gusto talaga ni Nyanyan ito. Kung hindi mo kasama ang bata, hindi mo alam. Gustong maglaro ng mga bata. Ito ay tinatawag na pagpapalaya ng likas na katangian. Pagpapalaya ng likas na katangian. Ganun pala. Huwag kang mag-alala. Ang hinahanap namin ay mga kilalang tao sa paligid na may magandang puso. Sobrang maasikaso siya sa mga taon. Taon-taon ay malapit siya sa kanya. Ganun pala. Dumating na. Ito na. Ang nag-aalaga kay Nyanyan, si Tia. Bakit? Bakit ikaw? Siya yung sinasabi mo, na kinuha para alagaan si Nyanyan, na mapagkawang-gawang matanda, nga. Inaalagaan niya ang mga bata. Magaling siya dito. Anong ginagawa mo? Masarap at masustansya ang pagkain. Inalagaan mo ang anak mong babae ng maraming taon. Nabaliw ka na ba? Nakita ko mismo, na sinaktan niya ang batang babae. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang anak ko. Oh, hindi. Hindi ka makagawa ng mabuti, palaging nagiging sanhi ng problema. Sabihin mo, nasaan ang anak ko? Wala akong pakialam. Itong batang ito o hindi. Taon-taon, isa lang siyang tanga. Kailangan talagang turuan ng mabuti. Kapatid, hindi mo alam. Taon-taon kasi, nagkakasakit siya ng malubha. Nang gumaling, ito, hindi na masyadong maayos ang isip. Ginagawa rin namin ito para sa kanya. Siyempre, ang batang ito, anong klaseng pag-aalaga ba? Tama. Yung araw na iyon, isang hindi pagkakaintindihan lang. Karaniwan, mahal na mahal ko si Nyanyan. Parang kayamanan. Tumahimik ka. Akala mo, naniniwala ako sa mga kasinungalingan mo. Sabihin, ikaw at kayo, saan ninyo itinago ang anak kong babae? Sabihin. Itong mga braso at binti. Napagod na ako. Kung matatalo ako sa mga tanong, ay susunod na lang ako sa Agos. Humiga ka ng kaunti. Itong espasyo ng kawalang katiyakan. Maliban sa hindi kumain o uminom. Talagang, isang magandang lugar para sa pagsasanay. Narinig ko lang yung sigaw ng manok. Kaya ako natrap dito. Talaga. Muling makinig. Ay naku. Walang pakialam. Bumalik na lang tayo. Saka na lang pag-usapan. Narito na ang guro. Narito na ang guro. Magbigay galang sa guro. Nandito lang ako. Sino ang guro na ito? Uuwi ka na. Ang iyong hinihiling ay tiyak na makakamit. Salamat, guro. Salamat, guro. Guro. At ang akin. Ito ang akin. Ang buhay ng matanda ay puno ng katapatan. Lahat ay naubos ng impostor na ito. Nawala ang lahat. Berde ang bundok. Prinsipe, tulungan mo ako. Lahat ng mga kapatid ay nag-aaway na humiling na bumaba ang guro. Kung alam ng guro, na patuloy akong nagtatrabaho para sa iyo. Tiyak na hindi niya ako palalagpasin. Bakit ka nag-aalala? Sa tingin ko, tapusin na natin. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Bata.
Pumunta ka sa bundok. Hanapin si Lolo Barba. May masarap siyang pagkain. Masarap na pagkain. Masarap na pagkain. Masarap. Mayroon na tayong ganitong anting-anting. Hindi mamamatay ang aming guro. Pero magiging baliw siya. Ako ay makakapalit sa kanya. Hindi ba't iyon ang maliit na tanga? Hindi ba't iyon ang maliit na tanga? Siya na siya. Bakit siya nandito? Nakalimutan ko na yung batang babae na to. Yung batang babae. Naalala mo pa ba? Sumama ka sa akin. Kinshan. Baka may pinagdaraanan siyang dahilan. Hindi maganda. Gusto niyang patayin ang matanda. Ito ang inyong ginawang kabutihan. General, nahanap na ba? Wala. Magpatuloy sa paghahanap. Nian yan ba? Nian yan ba? Sandali lang. Sino kayo? Nandito kami para mag-asawa. Para kay Nian yan. Ilang taon na siya. Isang swerte na ayaw ng magulang mo. Ako ang pamilya ko, tanga ang asawa ko. Sapat na sapat na. Misis na may pera, hindi ka ba nagsisisi? Ito ay, si General Chu. Ito ang tunay na ama niya taon-taon. Siyang in-law. Patawad po. Tao po, ihuli ang mga matandang babae at iba pa. Dahil sa krimen ng pangangalakal ng tao, ipapasok sa kulungan. General, may nakita sa bundok na templo. Ang dalaga. Makinig kayo. Kung sakaling may masamang mangyari sa aking anak na babae, ako'y maghihiganti sa inyo. Walang awang sisirain ang inyong mga katawan. Ikaw, batang ito, huwag mo akong sisihin. Ikaw ay nakasagasa sa aming ninuno. Hindi ako magpapatawad. Hindi kita dapat bigyan ng pagkakataon na makapagsalita ng kalokohan. Kaya pala ikaw ang may kagagawa nito. Ngunit ang spell na ito ay hindi maganda ang pagkakagawa. Pinanatili akong buhay, at pumasok sa katawan ng batang babae. Nakakatuwa. Gusto ko ring makipaglaro. Gusto ko ring maglaro. Narito na si General Chu Nanming. Kamusta? Taon-taon. Sa wakas, natagpuan ka na ng itay. Buti na lang, General Chu, dumating ka ng tama ang oras. Para makasama ka sa iyon. Nahirapan ang mga alipin ni Diao. Di ko alam. Tinawag ng Grandmaster ang maliit na babae papasok. Ano ang sinasabi nilang tungkol dito? Kumusta, Lolo? Binibigyan ni Lolo si Tao ng candy. Ako'y nagbibigay ng swerte sa dalaga. Hindi ko inasahan na siya ay. Ito ay anak na babae ng General. Maraming salamat, Guro. Nagsagawa na ako ng 50 tael na alay. Salamat sa Guro. Dahil sa iyo, nagkita kaming mag-ama. Maganda. Kung wala nang iba pang bagay, aalis na muna ako kasama ang maliit na babae. Masamang disipulo, maghintay kayo, matanda. Tingnan ko kung paano ko linisin ang pader. Lei, halika. Simula nang maging bata ako. Nakita na ang bibig ay sabik na sabik na. Itong batang ito ay parang muling isinilang. Kung hindi dahil sa'yo, maubos ba siya ng ganito? At saka, ang aking anak na babae, anuman ang gusto niyang kainin pwede. General. General, mapanang depensa ng lungsod. Ninakaw na naman. Ang sama. Kahit na mahigpit ang pagbabantay, hindi pa rin mapigilan. Saan ba talaga yung butas? General, kailangan nating alamin. Para sa maliit na babae. Tingnan ko kung ano nang nangyayari. Nalaman ko na nagsisigaw ang magnanakaw na nahuli ang magnanakaw. Kaya hindi nila mapigilan. Tatay. Itong sundalo ay isang spiya. Itong tiyo ay sumama kay tatay. 10 taon na. Imposibleng may problema. Hindi nakikinig sa payo ng matatanda, nagkakaroon ng problema. Hindi ganito ginagamit ang kasabihang ito.
Sinasabi ko na ang batang ito, hindi na kailangang mag-aral, di ba? Sa hinaharap mag-aasawa na lang. Laging nagiging kahiya-hiya. Taon-taon. Sa ilang araw, Dad will find for you. Isang guro sa pribadong paaralan. Ay naku. Tanga. Ngayon pa ba ang tamang oras para sabihin ito? O mas pipiliin mong hayaan na lang akong sabihin? Tingnan mo ng mabuti. Tara na. Bilisan mo. Bilisan na. Bilisan na. Mabagal ka naman. Pagsabihan mo ako na pumunta sa silangan. Pagsabihan mo ako na pumunta sa kanluran. Saan ba talaga ako dadalhin? Hindi maganda. Mawawala ang mapa ng depensa ng lungsod. Sundan natin sa Hilaga. Bilisan mo. Ano bang sinasabi mo? Ay naku. Wala nang oras para ipaliwanag sa'yo. Itong sundalo ay ibibigay ang mapa ng depensa ng lungsod. Sa mga masama. Hindi pwedeng basta-basta ang ganitong usapan. Tatay, paniwalaan mo muna ako. Sumunod ka na agad. Siguradong mahahanap natin ang salot. Magandang taon. Hintayin mo dito. Babalik ako agad. CJ. May magandang palabas na naman. Talaga namang ikaw ang pinakamagandang espada ng hari. Kaya pala ikaw nga. Magtakbo ka, Panginoon. Huwag tumakbo. Muling pagkikita ng general at anak na babae. Nasasaktan ka bang hayaang mag-isa siya? Anong sinasabi mo? Kung hindi ka pa babalik, hindi mo na siya makikita magpakailanman. Nagsasalita ka pa. Anong sinasabi mo? Kahit na isang patay naman dirigma siya. Isang maliit na batang babae. Saan si Chu Nanming? Hindi kayang lutasin si Chu Nanming. Gagawin ang kanyang anak na babae. Tiyak, ay isang malaking tagumpay. Ganito lang, gusto mo rin ang buhay ko. Nangangarap. Sige, suntukin mo siya. Sino ang cute mo? Bakit mo ako sinasaktan? Nabaliw ka na ba? Suntukin mo na. Sige lang, yan. Anong nangyayari dito? Tatay, nandito ka na. Itong mga tao ay mga mamamatay tao. Ngayon ay nagpapakita sila sa atin ng kanilang mga gimmick. General, ayos ka lang ba? Italiin niyo silang lahat. Taon-taon. Talaga kang may kakayahang hindi pangkaraniwan. Bakit hindi ka pa naniniwala? Basta tandaan mo. Kailangan mong makinig sa akin mula ngayon. Tingnan mo ang mga usaping militar na ito. Ito rin ay gawa ng taksil na iyon. Ito ay bitag ng kaaway. Ito ay ninakaw ng kurakot. Ang laban na ito ay malaking pakinabang sa silangan. Nakakapagod na ako. Kailangan kong magpahinga. Ito ang kalahating taon kong trabaho. Sinunod ko lahat ng sinabi ni Miss. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng langit, ang utos ng emperador. Si General Xin Xuanwei, Chu Nanming, nagtagumpay sa paglaban sa kaaway. Iniluklok bilang prinsipe ng estado. Ginigantihan ng 100 lay ang naginto. Kinukumpirma. Maligayang bati, prinsipe ng estado. Kailangan pa naming bumalik para magulat. Mauuna na kami pa uwi. Taon-taon. Talaga namang ikaw ang aking munting swerte. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Perlas ng silangang dagat, bato, ginto, tahanan at lupa. Ilipat mo lahat ng ito sa aking imbakan. Bakit? Ang kuya ay matagal nang nasa labas para makipaglaban. Ako ang may bahay ng pamilyang ito. Siyempre, ako ang namamahala dito. Kuya, maaari mo ba akong patawarin at ang matanda? Kami ay talagang nagpapasalamat. Tinuturing ko ito dahil kay Nyan. Kaya hindi ko kayo pinagsusumbong. Hindi dahil hindi ko kayang gawin. Kapag nakabalik na ako sa aking katawan, ang batang ito ay personal na hahanapin kayo. Huwag kang mag-alala. Sisikapin kong ayusin ang pamilyang ito. Yung mga bagay na ipinadala mo dati, nakaimbak ko na.
Ang babaeng ito araw-araw naglalaro ng sugal at nag-aalaga pa sa bahay. Ang pamilyang ito ay tiyak na maubos niya. Magaling ba siyang mag-alaga ng bahay? Siyempre, hindi ko alam. Ilan na lang ang natira sa yaman ngayon? Dahil, siyempre marami na. Ayos, taon-taon kailangan ng regalo, kailangan ng regalo. Ayos, kahit ano basta taon-taon. CJ. Walang masyadong nakikita. Taon-taon. Anong gusto mo? Ate Bebe ang magdadala sa'yo. Hindi. Taon-taon, ikaw ang pipili mismo. Pumili ka na lang. Taon-taon. Hindi na kailangang pumili. Kunin na lang ni tita para sa'yo, okay ba? Tita, mayroon ka bang sikreto na ayaw naming malaman? Nagsasalita ka ng kalokohan. Gusto nilang makita. Hayaan mo silang makita. Sinabi na, marumi ang bodega. Itay, parang may bagay sa likod ng kahon. Bakit puro walang laman ito? Ano bang nangyayari dito? Hindi ko alam. Talagang wala akong alam. Wala akong alam ah. Itay, iyan si Shigong. Biyanan. Hindi mo man lang kami, lahat ng ari-arian. Nawala na lahat. Ako, hindi ko sinasadya. Hintayin mo akong makabawi. Hintayin mo akong makabawi. Siguradong makakabawi ako. Siyempre. Ayos ka, mabangis na babae. Bakit ka pa naglakas loob na tumaya? Hindi na ako muling mangahas. Sige na, pagod na ako. Kailangan ko nang magpahinga. Tama na, dahan-dahan. Kung ganun, maghihiwalay na tayo. Tungkol sa mga nakaraan. Sige na, sa susunod, wala na kayong makukuhang kahit sentimo. Kuya, alam mo namang hindi ako kumikita, di ba? Kuya. Buwisit na babae, ikaw ang dahilan kung bakit ako ganito. Sa tingin ko, may mali. Yung batang babae ba ito? Ay may kakaiba. Kakaiba. Hindi ba siya? Nawalan ka ng lahat ng yaman mo dahil sa kanya. Masamang kapalaran. Hindi ko ito papayagan. Hindi ka dapat palampasin ng ganito. Guro. Pakiusap po. Kailangan niyo po akong tulungan. Dahil nag-alay na ako. Sa dami ng aking inalay. Ikaw. Sinasabi mo bang lahat ng ito ay totoo? Totoo yan. Napakasutil ng batang ito. Noong huli, iba ang itsura ng batang ito. Hindi pareho. Tao, kung nagkukunwari lang ang batang ito. Sa ika-10, magdaraos ako ng ritual para sa ulan. Pagkatapos niyan, dalhin mo siya dito. CJ. Kuya. Taon-taon. Sa harap ng Grandmaster. Nangangakong hindi na ako gagawin pa. Grandmaster. Nais kong humiling sa iyo na ipagdasal ang aking anak na babae. Iyan ay natural. Hindi maganda. Ang taong ito ay talagang hindi nag-atubiling gumamit ng kapangyarihan upang alamin kung ako ay baliw. Talagang isang hangal. Mahal na guro, nandito ako. Guro. Guro. Sino ang tumatawag sa akin? Ikaw ba ang tumatawag sa akin? Sino ka? Ako si Chunyan. Maliit na bata. Ikaw ba ay nilikha mula sa espiritu na nagtipon-tipon? Itong maliit na bata ay tanga. Siguro. Ito rin ay espiritu na nakulong dito. Bakit ka naipit dito? Si Tita Ernie,
para gawing tanga ako. Kumuha siya ng tulong mula sa Elder King siya ng templo. Pinabagsak ang aking espiritual na kamalayan, at ikinulong ako dito. Si King siya na naman. Itong taksil na ito, hindi na dapat manatili. Salamat sa aming guro. Sa iyong masaganang espiritu, ako'y nakapagpalakas. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataong muling magising. Basta't sumunod ka sa akin sa pagsasanay. Ang espiritu ay magtitipon. At makakaya mo. Nabalik na sa iyong katawan. Salamat, Ginoong Patriarka. General Mahal na anak. Minsan ba'y may katalinuhan na kakaiba sa iba? Minsan naman ay parang tanga at mumingiti ng hangal. Totoo nga ito. Hindi ko alam. May paraan ba ang ating guro para malutas ito? Tungkol sa sakit ng dalaga. Kailangan pa nating pag-usapan ito ng mas detalyado. Taon-taon. Hintayin mo ako dito. Hindi kita maigalaw. May ibang makakagalaw sa iyo. Ginoo. Sino to? Maglagay ng upuan dito. Hindi ko siya kilala. Sino? Si Sanyato. Ang aming dalaga ay ang tanging anak ng prinsesa. Pusong-puso ng emperador. Ayaw mo na bang mabuhay? Naging hangal ka pala. Sa ganitong malaking okasyon. Kanino kagaling hangal? Hindi man lang binabantayan. Yung batang ito, nasaktan ang maliit na mangkukulam na ito. Tapos na. Kawawa naman. CJ. Dahil lang sa ikaw ay isang tanga. Basta magpasalamat ka lang at yumuko ka sa akin. Ipagpapatawad kita. Ano ka ba? Bakit ako ang magpapasuko sa'yo? Anak na babae. Xiao Fifi. Panginoon, paano niya magagawa iyon? Yung batang babae ay nakaluhod na. Anong nangyayari? Walang Grandmaster dito malapit. Huwag kang bumangon. Ito. Yung tono ng boses at ekspresyon niya. Guro. Hindi ba nandito si Guro? Ikaw. Sino ka ba talaga? Lumapit ka dito. Paano pwedeng mangyari yan? Guro, tatanungin kita, may lakas ka pa bang mang-abuso? Anong nangyari? Natatakot ka pa ba? Guro, wag na po. Babaeng hindi natatakot sa langit o lupa. Mayroon pang ngayon. Guro, matanda na ako. Bigyan mo naman ng kaunting dangal ang iyong estudyante. Kung may susunod pa, bahala ka na. CJ, sige lang. Salamat sa pagtitiis, Master. May pakikiisa ka talaga. Buti na lang, may dala akong panuntunan na pabaon ni Master. Perma, sumunod ka sa simbolo ng pagsunod, para makilala ko ang aking guru. Pero guru, bakit bigla kang ganito? Bakit ka naging ganito? Yung Grandmaster. Sino ba talaga siya? Siya ang iyong big boss. Sinasabi ko na nga, yung Grandmaster. Bakit hindi magkapareho? Ako ang pinalaki ng Master mismo. Hindi niya pwedeng makalimutan. Huwag mo muna siyang hayaan malaman. Gusto kong makita kung ano talaga ang balak niyang gawin. Guro, anumang bagay susundin kita. Miss, malapit nang magsimula ang seremonya ng pagdarasal para sa ulan. Pagdarasal para sa ulan. Hindi ba't ito ang espesyalidad ng guro? Kaya niya rin. Tara, tingnan mo ang iyong nakatatandang kapatid na lalaki. Gaano kalakas ang kakayahan mo ngayon? Guro, antayin mo ako. Taon-taon. Taon-taon. Hindi ka ba niya sinaktan? Maswerte na hindi niya ako sinaktan. Pasensya na. Siling Fei ay walang galang. Mas okay na ito. Huwag kang mag-alala, Papa. Napakaayos niya. Dumating ang Grandmaster. Tagtuyot sa buong mundo.
Ako ay sumusunod sa utos ng hari. Para. Hiling ng mga tao. Hiling. Maayos ang panahon, tama ang ulan. Sakahan. Masaganang ani. Maganda. Tek. Mukhang totoo pa rin. Master. Taon-taon. Magiging successful ba siya? Ang natutunan ay pangkaraniwan lang. Mahirap makapasok sa mataas na antas. Taon-taon. Kailan ka? Magiging pamilyar ka na sa prinsesa. Tatay, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, siya na ang ate ko. Gusto kong yakapin ang ate. Talaga bang ulan na? Mahal na guro, mahal na guro. Guro, guro, talaga bang hihingi siya ng ulan? Nangyayari ba talaga na natutunan niya ang paraan ng pag-ulan? Hindi tama. Ngayon ay maliwanag ang kalangitan. Hindi maganda. Ito ay tungkol sa paghihiram ng ulan. Paghihiram ng ulan, hindi siya hihingi ng ulan, pero pwede niyang ilipat ang ulan mula sa ibang lugar. Dito. Sa ganitong paraan, labag sa batas ng kalikasan. Magdudulot lang ito ng lalong paglala ng tagtuyot. At ano ang gagawin? Wala pa akong lakas ng espiritu ngayon. Pumunta ka na. Ituturo ko sa'yo. Ako. Mabilis na. Hintayin mong bumagsak ang ikatlong kulog. Matutupad na ang hiling mong umulan. Mabilis na. Hintayin mong bumagsak ang ikatlong kulog. Matagumpay na ang pagbuhos ng ulan. Bilisan mo na. Paano ka tinuruan ng guro ko? Bakit hindi pa rin bumababa? Walang dumating na ikatlong kidlat. Anong gagawin natin? Guro ng mga ninuno, pakiusap, magpadala na po kayo ng ulan agad. O Diyos ng mga ninuno, bakit hindi pa dumarating ang ulan? O Diyos ng mga ninuno, bakit hindi pa umuulan? Dumarating ang hangin. Dumarating ang ulan. Saan ba nagkamali? Hindi ba? Narito pa ang isang bihasa. Nagsisimula pa lang ito. Aking mabuting disipulo. Walang silbi. Kahit ang humiling ng ulan, hindi mo magawa. Paano mo matutulungan ang aking hari na manlinlang ng tao? Ginoo, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tiyak na tutulungan kitang makuha ang suporta ng tao. Hindi mo makakamit ang ulan. Ikaw ay isang. Pals na lahat ay humihingi ng iyong pagkatalo. Hindi ko kayang mawala ang lahat ng ito. Hindi ko kaya. Mahal na guro. Ikaw pala. Nakita ko na. Itong si Chunyan yan. Walang problema. Hindi mo alam, guro. Ganoon kabagsik ang batang ito. Pinatakot pa ang prinsesa. Nakakatuwa. Yung munting disiplinado kong kaklase. Sobrang taas ng tingin sa sarili. Maliban sa emperor. Laging nakaluhod sa langit, ama at ina. At saka. Sa master ko. Ang mga kaguluhan sa mundo. Nagpapasimula ng galit ng langit. Ngayon. Tanging. Ang pag-aalay ng batang babae. Ang humihiling ng tawad mula sa langit. Ay may posibilidad. Na bumuhos ang ulan. Hindi ba't ito ay pagpatay? O Diyos, huwag nang magpahintulot ng ulan. Kailangan kaming lahat mamatay. Itong batang babae. Ang kanyang kapanganakan at astrological na datos. Tama naman. Handog na batang babae. May pagkain ba? Siyempre meron. Ang saya. Maging dalaga taon-taon. Sandali lang. Sa wakas may pag-asa na. Gamit ang buhay bilang sakripisyo. Sobrang brutal yon. Labag sa kalikasan. Ang tagumpay ng isang lider ay nagdudulot ng kamatayan sa maraming tao. Pwede bang mamatay ang ating mga anak? Bakit hindi pa rin mamatay ang anak mo? Ganun talaga.
Sobrang makasarili ka. Gusto mong pumatay. Ng aming lahat. Hindi naman kayo ang mamamatay. Kaya wala kayong pakialam. Hahayaan mong galawin ang anak ko. Kailangan ko ang buhay ninyo. Walang anuman, Itay. Gusto kong maging dalaga. Gusto kong maging dalaga. CJ. 5 araw mula ngayon ay magiging maswerteng araw. Kailangan lang maghandog ng dalaga. Makakakuha ng, para sa mga tao, humihingi ng ulan. Taon-taon. Kahit na ama, kahit na isakripisyo ang buhay, dadalin ka pa rin niya. Alam na alam niyan yan. Magpahinga ka na, Itay. Babantayan ko ang sarili ko. Guro. Taon-taon. Hindi ito biro. Huwag mag-alala. Hindi mamamatay. Nang madali ang guro. Kung hindi ako pumunta sa templo, paano ako makakabalik? Ang sariling katawan. Kaya guro, nais mong gamitin ang kanilang plano laban sa kanila. Ikaw lang ang nakapansin. At saka, sino ang naglalaro, sino ang hindi pa alam? Kailangan kong makabalik sa sariling katawan. Para matulungan ang espiritu ng batang babae. Bumalik sa pinagmulan. Nagliliyab na. Nagliliyab na. Nagliliyab na. Bakit nakasara ang pinto? Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Buksan mo na ang pinto. Ang saya-saya talaga. Parang gusto mo akong patayin. Buksan mo na ang pinto. Buksan mo na ang pinto. Hindi na ito masaya. Ang dizzy ko. Bakit ang careless mo? Guro. Tama. Ito. Amang maingay. Mamamatay na ako sa'yo. Naglalaro lang ako ng laro ng pagsagip ng sunog. Lolo. Kahit nalaro lang ang pagsagip ng sunog, wala pa akong nalaro. Bodong-bodong lang siya. Bakit ka nagagalit sa kanya? Pusang may batik. Umuwi ka na. Umuwi ka na. Pusang may batik. Hindi siya makaalis. Nasa siya pa rin ang pag-asa sa ulan. Nakalimutan mo na ang master. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Pakiramdam ko. Parang mas matanda na ako ng ilang taon. Kumain ka na. Sa pagkain na ito. May bulate. Matutulog na ako. May sentipede sa unan ko. Anong mga bagay to? Magtiis ka na, guro. Mabilis lang ang 10 araw. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Sino ba? Sino ba? Anong kailangan mo? Bibigay ako sa iyo ng 3 araw. Umalis ka sa templo. Bastos. Ano ng karapatan mo? Ano ng karapatan? Basta't ang templong ito ay akin. Bakit? Basta't ang templong ito ay akin. Ikaw, walang hiya. Papel. Tingnan mo mismo. Kung ito ba ang pirma mo? Palitan ng pilak dahil sa ugnayan. Sumpa. Totoo nga ito ang sulat ng Grandmaster. Huwag mo nang magpanggap sa akin. Ako. Tanging pera lang ang pinapansin ko. Ikaw. Bakit ka ganito ka wild? Sa tingin ko gusto mong tumanggi sa bayad, ano? Puting papel, itim na tinta. Kung hindi, pupunta tayo sa opisyal. Ay, hindi. Gaano ba talaga? Ang utang ko sa iyo. 3,000 tael. 3,000 tael. Hindi ko kayang bayaran. Hindi ko kayang bayaran ang lugar na ito. Akin na ito. Kung mawawala ang lugar na ito, ang reputasyon naming ilang taon na naming pinaghirapan, ay mawawala ng isang iglap. Sino ba ang sinaktan nito? Yaman.
Yaman. Yaman na. Lahat ito ay mula sa mga tao. Guro. Nakaloko namin siguro. Napakalaking halaga nito. Siguradong hindi siya makakapagpigil. Kaya't, tama ka sa akin. Hindi pa nagising. Kaya yung isang piraso ng papel. Sino ba talaga ang nagsulat? Guro ng mga guro. Hanggang sa ikaw ay mabuhay ng isang araw. Mag-aalala ako buong araw. Guro. Dapat ka nang mamatay. Guro. Guro, ayos ka lang ba? Guro. Guro, ayos ka lang ba? Walang anuman. Walang anuman. Walang anuman. Walang anuman. May proteksyon ang aking katawan. Kaya hindi ako kayang patayin ni King Shan. Kaya siya, patuloy na nag-iingat sa aking katawan. Mahal na guro, tiyak na, hahanapin ko ang paraan para patayin ka. Gusto kong talunin ang King Shan. Kailangan kong bumalik sa sarili kong katawan. Tuwing napapalitan kami ni Nyan ng kaluluwa, laging may sigaw ng manok. May kinalaman ba ito sa sigaw ng manok? Ganyan ang guro. Guro, may tao nang dumarating. Prinsesa, ang hari ay hindi na kaya. Anong nangyari? Pinag-utusan tayo ng prinsesa ng huling, na agad na pumunta sa'yo. Ano? Guro. Turo. Guro. Hindi na mahaba ang buhay ng emperador. Ngunit hindi naman. Sa ngayon ay hindi pa siya maaalis. Siyempre, mayroon pang ilang taon. Hulihin ang demonyang babae. Hulihin ang demonyang babae. Ano ang ibig sabihin ng demonyang babae? Aikling Fei. Kapatid na hari, ganyan mo kinuha ang tao. Kailangan mo ng paliwanag, di ba? Sabi ng aming guro, na ang demonyang babae na ito ang nag-apoy at sumunog sa bahay. Nasira ang mga kagamitan, na nagdulot ng problema sa ating ama ng hari. Kapatid na hari, gusto mong parusahan si Nyan. Dalhin mo muna ako para makita ang tiyuhin. May paraan akong makakapagligtas sa kanila. CJ, kaya't hayaan mong mamatay ka ng may kaalaman. Bilang isang babae, hindi siya makakagawa ng anumang bagay. Ang tindi ng masamang aura. Mahina ang hininga ng inyong majestad. Baka hindi na umabot hanggang ngayon. Ikaw, maliit na demonyo, marunong ka palang maggamot. Malapit nang mamatay ang inyong majestad. Mukhang masaya ang kapatid na ito. Anong sinasabi mo? Sayang naman. Nandito ako. Ngayon ay mahirap na mamatay si Haring. Parang nagkukunwari pang seryoso. Baliw na itong maliit na diwata. Nakakatawa, nakakatawa. Hindi pa rin pwede. Ang 9 na beses na pabalik na igli, kailangan pang gamitin. Ang dugo ng sariling anak bilang panlinlang. Ling Fi, talagang gusto mong ipagamot ng batang engkanto na to. Ang emperador. Lahat ng kasalanan. Ako lang ang mananagot, hindi ko pa nakita na may ibang tao na gustong maging scapegoat. Utusan ang mga tago na hukbo. Naghihintay sa labas. Kapag may nangyari, agad na patayin ang dalawa. Ito. Impossible. Impossible. Hindi dapat magkaroon ng 9 na pagliko ng buhay na karayom. Ganito ang reaksyon Dalhin mo ang maliit na engkantada na ito palabas. Ipako sa kahoy at papatayin. Sandali lang.
Taon-taon. Ako ang nandoon. Titingnan ko kung sinong may lakas na gumalaw sa aking anak na babae. Taon-taon. Nandito ako. Mag-relax ka lang. Taon-taon. Ano bang nangyayari dito? Siguradong ang demonyang ito ang nagkamali sa paggamot. Kaya lumala ang sakit ng ama. Agad na hulihin ang ama at anak ng Chu. Ipapataw sa kasong rebelyon. Bakit hindi pwedeng gamitin ang dugo ni Haring King? Lahi ng pamilya. Ngayon, susubukan lang natin. Master, bakit mo ako tinusok? Ling Fi. Ngayon, ikaw. At ang anak na babae ni Chu. Lahat sila mamamatay. Nagising na ang hari. Tito. Sino ang nagligtas sa akin? Amang. Hinahanap ko ang pinakamagaling na manggagamot sa buong mundo. Sa wakas, nailigtas ko kayo. Talagang walang hiya. Siya ang nagligtas sa inyo taon-taon. Amang hari. Isang maliit na demonyo siya. Paano niya kayang gamutin ang inyong sakit? Nais ko sanang ipaalam. Selling Fee, at ang ama't anak ng pamilyang Chu. Nagmamalupit sa harap ng palasyo. Nagnanais na mag-alsa ng revolusyon. Ano? Magpakatino ka muna. Sa isang araw, nakararamdam ka ng matinding saya at lungkot. Kung hindi ka pa rin magpapakalma, baka mapahamak ka pa. Ikaw na isang batang babae. Paano mo nalalaman? Amang hari. Sinasumpa niya ako. Taon-taon ay mabuti ang intensyon. Kung hindi ka makikinig, iyan ay magdudulot lamang ng sakit sa sarili. 3. Amang hari. Tingnan mo, ganun kaangas ni Chu Nanming. Sa tingin ko, lahat sila ay kailangang makulong. Tiyak na ipapadala ko kayo. Mga rebeldeng ito, lahat ay huliin ko. Anak na prinsipe. Anak na prinsipe. Dugo. Doktor. Doktor. Ganito ang pulso. Ngayon lang ako nakarinig nito. Maliit na diwata, ano bang ginawa mo sa akin? Noong una, ang sakit ay pagsusuka lang ng dugo. Unti-unting magkakaroon ng dugo sa ihi at dugo sa labas. Sa huli, mapuputol ang buong katawan sa dugo. Hindi magagamot at mamamatay. Batang babae, mabilis mong iligtas ang buhay ng prinsipe. Ginoo, ako'y isang batang babae na maliit at inosente. Paano ka naman magkakaalam ng paggamot? Ganito lang. Mestero, tulungan niyo po ako. Sige na, kahit na mahirap, sasabihin ko na rin sa inyo. Sa totoo lang, ang sakit mo. Dahil lang sa madalas mong pagkakasala. Guro, ano ba talaga ang dapat mong gawin? Sa totoo lang, madali lang naman. Sa susunod na 3 araw, kailangan mong sabihin sa bawat tao. Isang pangungusap, ako ay isang gago. Ayos na yun. Ikaw na demonyo. Walang pilitan. Walang pilitan. Kung ayaw mo, hayaan mo na lang mamatay. Ako'y isang gago. Sasabihin mo. Ikaw ang gago. Ako ang gago. Ako ay isang siraulong tao. 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 Guro, totoo ba ito? Siyempre, niloloko lang siya. Batang babae. Iniligtas mo ang aking buhay. Sabihin mo, anong gantimpala ang nais mo? Ngunit ikaw, ay hindi pa rin mabubuhay ng higit sa 3 araw. Dahil may masamang enerhiya ka pa. Siyempre, malapit na ang iyong kamatayan. Taon-taon, may paraan bang masolusyonan ito? Saan ito ginawa? Yung insenso ay hiningi ni King 2 taon na ang nakalipas. Mula sa aming ninuno. May problema ba? 3 taon na akong nagretiro. Ito ay isang peking produkto. Dito nagmumula ang problema. Ngunit, ang disenyo sa insenso ay lahat ay paborable. Paano magkakaroon ng problema? Mukhang walang paborable ang insenso na ito. Ang mga sangkap na ginamit ay nagmula sa napakalamig na lugar. Siyempre, puno ng masamang hangin. Matagal na pakikipag-ugnayan. Mild na sakit ay nagiging malubha. Severe na maaaring magdulot ng kamatayan. Kaya ang kalusugan ng tiyuhin ay lumalala. Tama nga, nakakainis. Bilisan mo, huwag mo nang dalhin ang maruming bagay na ito. Sa kanyang kamahalan. Ay, hindi ko kailanman naranasan na maging ganito kaaliwalas. Tiyo, bumuti na. Ito ay parang si Huatuo na nabuhay muli. Batang babae, kailangan kong magpasalamat sa iyo ng labis. Ano nang pinasasalamatan mo? Sa ilang araw. Ako'y susunugin na. Sino ang may lakas na sunugin? Ang aking tagapagligtas. Yung Grandmaster nga. Mag-alala ka lang.
Siguradong gagantihan kita ng tama. Maraming salamat, Hari. Salamat po, Hari. Aking anak. Lalong tumatalino na talaga. Sabi ko na noon pa. Hindi ako madaling mapatay. Na basta-basta lang. Anong gusto mong gawin, kuya? Hindi ba taon-taon na nating iniaalay ang langit? Ako lang naman ang dito para mag-ayos lang. Nagsasalita ka ba ng tao? Gusto mo bang mamatay ako taon-taon? At saka, pinabalik ba kita? Buntis ako. Tatay, may relasyon ka ba kay Tita? Mahal, hindi ko sisirain ang bibig mo. Ito ang bahay ng aking ama. Buntis ka. Bakit ka bumalik sa bahay ko? Tingnan ng mga ninuno. Hayaan mo akong, ang panganay ng pamilya Chu, na naglalakad sa kalye, ito. Panganay. Ipamana ang iyong kabubuhan. Pakikialam ng walang pakundangan. At manghihigop ba? Bukod pa rito, sa tiyan mo ay may abnormal. Mas nakakatakot pag ipinanganak. Bukod pa rito, sa tiyan mo ay may abnormal. Nakakatakot talaga kapag isinilang. Taon-taon. Huwag nang magsalita. Ako taon-taon. Hindi kailanman nagsasalita ng kalokohan. Kung ikaw ay nag-ipon ng kabutihan, marahil ay maaari pang magbago. Kung ikaw ay gumagawa ng masama, ang bata ay hindi mabubuhay ng higit sa 3 araw. Chu Lauer, paano mo pinapayagan ang tanga na ito? Nasumpein ang iyong anak, maliit na kuneho. Tingnan mo, hindi kita papayagang mabuhay. Sandali lang. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Matapang na manakit sa anak ko sa bahay ko. Kung lalabas ako ngayong araw na ito, mamamatay ako. Tama ka. Ikaw, Itay, huwag mag-alala. Kahit ano paman sila, hindi ka makapagpasaya ng ilang araw. Bakit hindi ka pa gumagawa ng mabuti? Nasaktan ang panganay ng pamilya Chu. Kaya niyo bang tanggapin ito? Kailangan ng mga sisiw at mga bi. Ngayon, ang katawan ko ay napakahalaga. CJ. Halika, halika. Napakaluho. Kumakain ng mga sanggol. Sobrang malupit naman ito. Ikaw, cute na cute. Karapat-dapat ka sa ganitong masarap na pagkain. Ako ay panganay na apo. Ina ni Chang Sun. Kung hindi ka pa mag-aalaga sa iyong sarili, napakabigat ng magiging resulta. Hindi ito katulad ng pagiging cute mo, na kayang kumain ng kahit ano. Tumahimik ka. Naiinggit ka lang. Nagkaanak na ako kay pangalawa. Mahirap ang magpayo sa isang salot. Asawa. Asawa. Ayos ka lang ba, asawa? Asawa. Tulong. Hindi ba't nailigtas mo na ang emperador? Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Malapit nang ipanganak ang batang ito. Ang batang ito, hindi pa umabot ng 4 na buwan. Ano ito? Saan nanggaling ang halimaw na ito? Impossible. Aking anak, paano magiging halimaw? Pumarito. Agad, dalhin niyo ang makasalanang ito palayo. Mukhang mas marami pa ang kasalanan mo kaysa inaasahan ko. Dahil sa kapangyarihan nitong malasalot na ito. Ako ang pinagmumulan ng lahat ng ito. Putulin mo siya. Para makamtan ang hustisya para sa aming anak. Kung mapahamak mo man ang aking buhay. Wala kang magandang buhay sa buhay na ito. Hindi ka nakaranas ng mabuting araw. Mamatay ka na lang at huwag magbuhat ng bangko. Sobra akong naging magalang sa inyo. Kayo'y naging sobrang matapang. Nakita ko na. Sa araw na ito, tiyak na magkakaroon ng kapahamakan ang pamilya nyo. Kahit anong gawin, huli na ang lahat. Nandito na naman ang isang tagapag-arte. Kung hindi lang sa iyong malas na siraan. Bakit pamamatay ang batang ito? Tao. Patayin siya. Patayin siya. Sumama ka na sa akin. Sa loob ng 5 araw, sasali tayo sa ritual ng pag-aalay sa langit. Tapusin na itong usapin ng paghihiganti. Kaya mong gawin. Depende na lang kung kaya mo. Kung meron kang kakayahan. Ginuchu. Hindi ba? Gusto mong isantabi ang buhay at kapakanan ng mga tao sa ilalim ng langit. Tuwing taon ay nagbibigay siya ng kabutihan sa hari. Hindi niya maaaring hayaan kang mag-alay sa langit. Your Majesty. Ikaw, maliit na mahal. Paano mo malalaman ang Your Majesty? Karapat-dapat ka pa ba? Bingi sa mata, hindi makilala si Taishan. Lolo Espiritu. Ipaglaban mo ang bayan mula sa kasamaan. Maliban sa engkantadang ito. May utos ang hari.
May utos ang hari. Tingnan mo, kahit ang hari ay naglabas na rin ng utos. Maliban sa iyong engkanto. May utos ang banal na hari. Sa utos ng langit. Pahayag ng emperador. Anak ng general. Si Chunyan ay nagligtas sa hari. Itinataguyod bilang prinsesa. May lupain na 300. Pinalaya mula sa tungkulin ng mga dalagang babae. Kinikilala ito. Bumangon ka na. Hindi possible. Paano ka pa pwedeng gawing general ng hari? Ganito ba ang kabayaran ng iyong kabutihan? Paano ako hihingi ng ulan? Sabi ng hari, kung magpapatuloy ang paghingi ng ulan, gamit ang buhay ng tao bilang handog, ibig sabihin lang yan ay wala kang silbi. Hindi pwedeng. Hindi pwedeng. Siguradong ikaw ay isang engkanto. Ninakaw mo ang hari. Sa palagay ko, nagastos mo ang malaking halaga. Para mapagpala ng aming lolo espiritu. Nagdalang tao. Ano naman kung ganun? Sayang, yung ninuno, hindi talaga magbibigay ng biyaya. Nasa tiyan mo. Ay malas ng bansa. Hindi ako lolokohin ng ninuno. Hindi ka aalis sa akin. At saka, sa susunod mong buhay, hindi ka na makakabuo pa ng anak. Ang masama ay, kakainin ka nito. Hindi ka ba taon-taon? Sino ka talaga? Totoo ba ang sinasabi mo? Master, tikman mo nga. Ito ang bagong alay. Master, si Big Boss. Lalong nagiging baliw. Muling nanlilin lang para mangolekta ng pera. Gusto pa niyang saktan ang master. Anong gagawin natin? Sa sobrang pagkasira-sira niya sa pera, mukhang hindi ito ganoong kasimple. Nakarating na ang emperador. Taon-taon. Tumingin ka muna sa akin. Yung batang nasa tiyan ng babae na ito. Lalaki ba o babae? Isang batang lalaki. Binabati kita, hari. Magiging lolo ka na. Ito ang aking minamahal na consort. Hari. Tingnan pa natin. Tingnan mo nga ulit. Malinaw na. Ito ay anak ng isang binatang 20 anyos. Ngayon ang korona sa ulo ng hari. Ay berde pa talaga. Hindi ba tama? Hindi ako nagsisinungaling. Ito, palagi kitang binibiro. Isang batang lalaki. Isang batang lalaki. Sabi ko na nga ba? Ako na po muna ang magpaalam. Sige po. Magpahinga na kayo. Magpahinga na kayo. Mahal na hari. Dapat din namang mabuhay ang mga lalaki ng maliwanag. Ito. Tingnan mo, mas matatag sa kabila ng edad. Sinasabi ko, ang korona mo sa ulo. Hindi ito ginto. Medyo may dala itong. Ito. Baka ba ito ay masamang hangin? O kaya, pumunta ka na lang mismo para tingnan. Taon-taon. Saan mo ako dadalhin? Malalaman mo na lang kapag nandito ka na. Your Highness. Mahal na Ginoo. Napakalambot ng bewang ng inang. Patay na itsura. Ikaw wala kang takot na makita ng iba. Sino sa tingin mo ang mas magaling, ako ba? O yung matandang iyon? Siyempre. Ang galing ng inyong kataas-taasan. Yung matandang iyon ng emperador. Matanda na. Wala nang silbi. Yung matandang iyon, napakatanda na. Gusto pa ring magkaanak ulit. Wala na akong magagawa kundi sumang-ayon. Bibigyan ko siya ng isa. Upang hindi siya mag-isip ng labis. Sige, sabihin mo. Napakagusto ng emperador sa iyo. Bakit hindi ka gawing? Prinsip. Itong matandang ito. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Kapag ako na ang emperador, ipinapahayag ko rin sa iyo na ikaw ay magiging consort. Kailangan kong magpasalamat sa inyong majestad. Mahal na prinsipe.
Rebelde. Ama, dumating ka sa tamang oras. Halos mawalan ako ng dangal, Ama. Majestad, hindi ganyan ang inyong kamahalan. Amang hari, kayo, prinsipe. Inyong kamahalan, hindi ganyan. Siyang nagpilit sa akin, inyong kamahalan. Mahal na mahal. Narinig ko sa labas ng bintana. Kayo pa ang gagawa nito. At nagsisinungaling pa kayo. Isang tao, dali. Ipasok niyo ang maliit na ito. Sa malamig na palasyo. Ayaw ko. Itakda ang araw ng kamatayan. Panginoon, patawarin niyo po ako. Emperador. Emperador. Laging siya ang batang pangatlo. Pagakyat niya, tinatawag niya agad na hari. Ang iyong lolo. Prince King. Prince King. Prince King, tulungan mo ako. Dalhin mo. Mahal na emperador, pakiusap. Amang emperador, pakiusap. Amang emperador, pakiusap. Kung hindi dahil sa ikaw ay aking prinsipe. Ako. Amang emperador. Yung maliit na diwata. Prinsip. Prinsip. Wala kang silbi. Hindi mo mapanatili ang isang maliit na babae. Nasira ang malaking plano ko. Prinsip. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Itong amoy suka na batang ito. Talagang sobrang kakaiba niya. Sino ba talaga siya? Baka siya ay apprentice ng Grandmaster. Ang kanyang kasanayan sa paghula. Mas magaling pa siya kaysa sa akin at kay Ling Fei. Mas mataas ang antas niya. Hindi ko talaga maintindihan kung paano niya nagawa ito. Paano nagawa ng batang ito? Ngayon, hindi na natin pwedeng magpaliwanag pa. Tanungin kita. Ngayon, ilan ang laman ng aking vault? Mayroon pa ba ang 5? Hindi tama. 4. Siguro. 3,000. Ano? Ikaw, walang silbi. Ganito lang kalit na pilak. Paano makakatulong ito sa akin para makamit ang aking mga layunin? Ako sa isang araw. Ayaw na nilang maghintay. Sa mundong ito. Panahon na. Ako ang masusunod. Lahat ay may kasalanan. Ang kasalanan ay sa akin lamang. Naway magpakamakatarungan ang langit. Huwag akong pahirapan. Mga mamamayan ng Daxia. Guro, magiging matagumpay ba ito ngayon? Kung sakaling makuha niya ang kalamangan ngayon, kahit na matalo ako. Umuulan na ang hangin. Umuulan na ang hangin. Naging matagumpay na. Diyos ko. Mahal na guro. Bakit ganito? Ang pagtrato sa mga tao ng Daxia. Wala akong kakayahan. Wala akong kakayahan talaga. Mahal na guro, humihingi ng ulan. Sa mga tao na subok. Bakit ka makailan ay palaging nabibigo? Hindi ba't may mga bagay sa mundo na nakagalit sa langit? Na nagdulot ng parusa? Ako ay walang kakayahang humadlang. Mahal na guro, maaari bang magbigay ng tulong? Panginoon, bakit hindi pa rin bumaba ang ulan? Sige na. Maghanda ng ritual. Miyembro, may bagong gulo na naman siya. Paulit-ulit kong sinisira ang kanilang plano. Baka magalit sila at pumunta sa akin. Ano ba talaga ang dahilan? Diyos ko. Hindi ko kayang gawin ito. Diyos ko. Hindi ko kayang gawin ito. Ano ba ang mensahe ng langit? Tama nga. Anong nangyayari? Kunin mo. Kunin mo. Seremonya ng Batang Dalaga. Lolo Espiritu. Ngayon, hindi ba't napag-usapan na may seremonya ng Batang Dalaga? Bakit bigla na lang kinansela ng walang dahilan?
Hindi ba't parang niloloko natin ang langit? Kaya't hindi na magpababa ng ulan ang langit. Seremonya. Babaeng bata. Ito na ang araw na iyon, ng batang babaeng pinili. Itong batang babae. Tiyak na siya ang itinakda noong araw na iyon. Ngunit, nakatulong siya sa hari eh. Kanyang haring. Para lang sa kanya, pinapahamak na namin ang aming mga buhay. Hindi ba't ito ang isang mangmang na hari? Nga. Sunugin siya. Sunugin siya. Sandali lang. Itong matandang demonyo, puno ng mga walang kwentang sinasabi. Gustong gawing handog ang aking anak na babae. Hindi ba't siya mismo ang walang kakayahan? Patayin siya. Sino ang may lakas na pumatay sa kanila? Isa lang siyang 6 na taong gulang. Batang babae. Ngayon nandito tayo. Huwag niyo siyang gambalain. O Diyos ko. Ako ang walang kakayahan. Patawarin niyo ako. Huwag niyo siyang gawing mahirap. Lahat ng mga tao, mga mamamayan. Tanging siguro lamang ang may malasakit sa atin, pati na ang kanyang kamahalan, ay hindi tayo mahal ng mga mamamayan. Bakit pa? Natin siya susundin. Babaeng handog sa ritual. Babaeng handog sa ritual. Hindi ba't ito ay para humingi ng ulan? Gagawin ko rin. Guro. Ikaw, 6 na taong gulang na bata. Anong pinagsasabi mo? Kung magtagumpay ako. Ibig sabihin, ang aming guro ay talagang may kakayahan. Ibig sabihin, ang Grandfather Master ay isang inutil. Isang hambog na batang babae. Noong nananalangin si Grandfather Master para sa ulan, hindi pa nga alam kung nasaan ang tatay mo. Ikaw pa ang magpapanalangin ng ulan. Huwag ka nang magpatawa pa. Hindi ko pa nasusubukan. Paano mo nalalaman? Sigurado akong hindi ko kaya. Naalala ko na. Ito ay isang hangal. Ito nga. Maliit na hangal, huwag kang magpatawa sa iba. Naniniwala ako kay Nyan. Ako rin. Ayos. Subukan mo. Lingfi. Ngayon tinatawanan mo ako. Sandali. Matatakot ko kayo. Ang kanyang galaw. Hindi maganda. Siya ang guro ng mga guro. Talagang ulan na. Bola-bola. Tama bang may kulog kanina? Pero hindi naman umulan. Huwag kang gumalaw. Itong matandang lalaki. Hindi ba siya matalo? Nakatitig ang lahat. Nagmamalupit siya ng masamang kapangyarihan. Ganito. Hindi lang siya makakakuha ng ulan. Maaari pa siyang magdala ng galit mula sa langit. Ano? Ano? Isa siyang masamang babae. Masamang babae. Mangkukulam. Huwag mong guluhin ang isipan ng tao. Kulang na lang ang huling kidlat mula sa langit. At ulan na. Mga mananampalataya, huwag mong hayaang magpatuloy siya. Para sa ikabubuti ng lahat. Lahat tayo ay mamamatay. Kayo, talaga namang wala kayong alam. Taon-taon. May ikatlong kidlat pa. Mabilis. Dumating ang ulan. Totoong umuulan na. Taon-taon. Talagang umuulan na. Umuulan na. Hindi naman ako nagsisinungaling, di ba? Maliit na guro ng bansa. Kahanga-hanga. Maliit na guro ng bansa. Maliit na guro ng bansa. Mahal na guro. Anong sasabihin mo pa talaga? Hindi maganda ang sinabi, hiningi ng Grandmaster ang ulan. Nadaplisan lang siya nitong batang ito. Tama na. Sabi na mismo ng Grandmaster. Hindi niya magagawa. Ngayon, hinihiling pa rin niya. Ito nga. Ito ay nagpapakita lamang ng kakayahan ng Grandmaster. Mas mahusay pa ang batang babae na ito. Green Mountain. Ngayon ay nagsisisi ka na. Bumalik ka na sa tamang landas. Alam mo ba, ano ang pinakaayaw ko sa'yo? Wala kang itinuro sa akin. Hindi mo kailanman. Ako itinuring na estudyante. Wala kang kakayahan. Natuto ka ng kaunti at sumuko. Bola-bola. Ikaw ang makasarili. Makasarili ka talaga. Berde. Hindi mo alam ang pagsisisi. Huwag mong sisihin ako kung wala akong awa. Sige, kumilos ka na. Sa totoo lang, isa lang siyang peking tao. Siya nga. Akala mo ba? Wala akong paghahanda.
Iyong pangalawang tiyahin. Matagal na niyang sinabi sa akin ang iyong kahinaan. Kapag narinig mo ang tunog ng manok, mawawalan ka ng ulirat. Lingfi. Anong nangyari, guro? Maliit na guro, ano ang gusto mong sabihin? Taos-taos na. Taos-taos na. Parang tanga lang. Hindi tanga ang anak ko. Siya ang humingi ng ulan na ito. Hindi tama to. Isang tanga lang. Paano niya nagawa ang paghingi ng ulan? Patawarin niyo na siya. Patawarin niyo na siya. Panalangin para sa ulan. Talagang, ako ang nagawa nito. Ngunit, medyo naantala lang ang oras. At nagbigay ng pagkakataon sa batang ito. Nabangga ka na. Wala kang hiya. Kitang-kita ng lahat. Ang pagdarasal para sa ulan ay nagawa ng maliit na guro. Kanina, ano ang ginawa mo? Walang ginawa taon-taon. Taon-taon, wala namang nagawa. Ikaw, matandang demonyo. Wala kang hiya. Nakita na ng lahat. Aminado na siya. Salamat sa aming guro sa pagbibigay ng ulan. Salamat sa aming guro sa pagbibigay ng ulan. Tumayo ka na. Tayo na, bumangon na kayo. Bakit nandito ako? Yung matandang iyon, nakuha ang lahat ng iyong mga kredito. Nagtagumpay sa pagdarasal ng ulan. Sisisihin ang sigaw ng manok na ito. Hindi ka ba taon-taon? Sino ka ba talaga? Natatakot ako. Kahit sabihin ko, hindi ka maniniwala. Sa totoo lang, ako talaga, ang tunay na lolo mestro. Kaya ka siguro alam ang lahat ng ito. Kaya ka siguro nakakapag-ulan ng panalangin. Pasensya na po, ako po ay nagkakamali. Patawarin mo ako, Ginoong Patriarka. Walang anuman. Ngayon tayo ay mga balang sa iisang lubid. Hintayin mo na linisin ko ang aming tahanan. Siyempre, gagaling ang sakit na ito taon-taon. At magkakaroon kayo ng pagkakataong magkaisa. Ako si Chu. Salamat sa aming guro. Guro. Nagsimula na namang gumawa ng gulo ang matandang demonyo. Guro, ito ang aking munting pasalubong. Pakiusap, tanggapin mo ito. Halika. Naiintindihan mo ba ang mga alituntunin? Binigyan ka ng blessings ng Grandmaster. Ito. Hindi ba lagi nating ginagawa ito ng may pasasalamat? Noon. Ngayon iba na. Ngayon kailangan ng 50 liang. 50 leang. 5 tigang. Sobrang dami na niyan. Kung wala kang pera, umalis ka na. Wala ka pang 5 tigang. Bakit pa humihingi ng swerte sa Grandmaster? Tingnan mo naman ang sinasabi niya. Kung ayaw magbigay ng swerte, hindi na magbibigay. Ayaw ko rin namang makipagsapalaran dyan. Mahal na guro. Mahal na guro. Maglalabas ako ng 100 tael. Hayaan mong magkaroon ako ng 8 anak. Mahal na guro. Maglalabas ako ng 200 tael. Gusto kong umangat sa posisyon. Gusto ko rin. Ang aking pangalan. Lahat ay nasira na ng impostor na ito. Dahil sa kanya. Guro. Sa huli, ano ba talaga ang gusto niya? Na ganito karaming pera. Na kahit tungkol pa kay King King. Kahit ano pa ang dahilan. Pag nakatagpo ka sa matandang ito, malalaman mong nagkamali ka. Halika. Halika. Bambo. Maliit na guro ng bansa, manghula. Libreng panghula. Walang bayad. Walang bayad. Epektibo ba talaga ito? Hindi naman ako gumagastos. Sukatin mo nga. Hindi pa naman sayang. CJ, sukatin mo nga ako. Halika, maliit na guro. Sukatin mo nga ako. Wala kang sakit. Ito. Sakit na ako ng mahigit 6 na buwan. Sinasabi mong wala akong sakit. Ito ba ay totoo? Talagang walang puso ka. Isinara mo ang ina sa kulungan ng baboy. Tapos gusto mo pang mamuhay ng maayos. Nagsasalita siya ng kalokohan. Kalokohan. Wala kang kakayahan. Paano nangyari yon? Maliit na guro ng bansa. Maliit na guro ng bansa. Huwag mo siyang pansinin. Kausapin mo ako. Kailan ako makakabuo ng anak na lalaki? Mayroon ka ng 3 anak na babae. Ngunit lahat sila ay iyong nalunod.
Ikaw, nagsasalita ka ng kalokohan. May sinasabi ba akong kalokohan? Alam mo ang totoo. Kung hindi ka titigil sa masamang gawa, kahit na nagkaanak siya ng anak na lalaki, wala pa rin siyang puwet. Huwag kayong pakinggan siya. Sinasabi lang niya ang hindi totoo. Diyos, Diyos, Diyos. Tunay na Diyos si Mungong Mungong. Anong nangyayari? Bakit nawala na silang lahat? May nangyaring masama. Yung maliit na guro. Nanggugulo siya. Lahat ng taong ito may sira ang ulo. Ang guro ay sobrang galit. Hindi man lang ako tinawag ng guro. Talagang naniniwala ka sa isang maling mangkukulam na nagkakalat ng kasinungalingan. Hindi ba siya ang maliit na pari? Bakit naging maliit na mangkukulam na siya? Totoo ba, mga walang alam na mortal? Alam ba ninyo na nadaya kayong lahat niya? Wala tayong makukuhang kahit isang sentimo. Saan nanggaling ang usaping maling tiwala? Tama. Kung hindi ito gumana, ayos lang. Sa tingin ko, napaka-espesyal ng batang guro na ito. Itong batang ito, isa siyang halimaw. Nagsara ka ng mata habang bumibili ng tela. Bola-bola ka lang. May ebidensya ang sinasabi mo. Kunin ang mahiwagang bagay, subukan ang salamin sa mga demonyo. Totoo o hindi, malalaman natin sa isang subok. Ikaw ang nagsabi nito. Sa pagkakataong ito, pinapunta kita sa Ilog Huanghe. Hindi pa rin matutuwid. Ito ay isang salamin na sumusubok sa demonyo. Kahit sino na tapat at matuwid. Kapag tumingin sa salamin, magpapakita ito ng magandang omen. Kung ang tao ay masama at tuso, ay magkakaroon ng itim na masamang espiritu. Dumarating ang asul na ibon. Ito ay isang palatandaan ng magandang kapalaran. Talagang karapat-dapat sa ating guro. Guro, ano nang nangyayari? Ang salamin sa pagsubok sa mga demonyo ay matagal nang naamo niya. Sandali, muli na naman niyang sisisihin ka. Batang babae. Ikaw na ang susunod. Paano? Hindi ka man lang matapang subukan. Sabi mong susubukan mo, sige subukan mo. Bakit? Lingfi. Ako ang iyong guro. Nangahas ka pang lokohin ang iyong guro at pumatay sa iyong ninuno. Tumutulong sa mga maliit na demonyo na hindi makapag-eksperimento sa salamin ng demonyo. Ano ang dahilan? Hindi ka naman talaga aking guro. Susubukan ko. Guro. Ito ay masamang enerhiya. Siya nga ay isang demonyo. Sayang ang tiwala namin sa iyo. Bakit kayo nagmamadali? Buhay na salot, alam mo ba ang iyong pagkakamali? Buhay na salot, alam mo ba ang iyong pagkakamali? Katatapos lang ng aming guro. Hindi pa lumabas ang liwanag. Hindi ba't magkapantay ang dalawa? Ito ay kinke. Sandaang ibon na sumasalubong sa phoenix. Ito ay mas mataas kaysa sa kinke. Nang maraming antas. Diyos ko, sandaang ibon na sumasalubong sa phoenix. Talagang hindi nagkamali ang maliit na guro ng bansa. Talagang hindi ka nagkamali bilang maliit na guro. Mahal na guro. Subukan mo ulit kung kaya mo. Ako. Nasubukan ko na. Bakit pa ako susubok? Hindi mo ito kayang kontrolin. Ay. Ano ito? Guro. Bakit ka nagagalit? Mali ito. Paano magkakaroon ng galit? Mula ngayon, walang kailangang gumastos sa templo. Para sa mga biyaya. Nangangako ako. Kahit kailan, kahit saan. Magbigay ng biyaya sa iba. Walang kapalit. Napakabuti. CJ. Maliit na guro. Ngayon, lahat ay nakakaalam lamang sa maliit na guro. Walang nakakaalam sa iyong ninuno. Hindi siya karaniwang batang babae. Siya talaga ang ninuno. Ang malaking plano ng hari, hindi dapat masira, ng batang babaeng ito. Susunod na hakbang. Ako mismo ang pupunta. Pag-ibig, unawain. Masama. Pag-aalala, unawain. Pag-ibig, unawain. Guro, makipag-ugnayan. Guro, bibili muna ako ng pastry para sa iyo ah. Pumunta ka na. Iwasan ang panganib. Nais na pagpalain ang bukas. Ikaw iyon. Iwasan ang panganib. Saan ito?
Maliit na demonyo. Nasa harap mo na ngayon. May dalawang pagpipilian. Alin ang pipiliin mo? Patayin mo ang emperador na. Hindi na mamatay-matay. Ako ang maging emperador. O ikaw ang mamatay. Mas mabuting alagaan mo muna ang sarili mo. Mukha kang may masamang balak. Madilim ang hinaharap mo. Maliit na demonyo, naglakas loob kang sumpain ako. Wala kang ama o ina. Wala kang anak o anak na babae. May ilan ka pang hawak. Buhay ng mga batang tao. Sa huli, lahat ng ito ay babalik sa iyo bilang kaparusahan. Wala akong ama o ina. Itong emperador na ito hindi pa rin namamatay. Bakit buhay pa siya? Hindi ba't? Ang Prince King ay hindi tunay na prinsipe. Sobrang naging mapagmahal ako sa kanya. Pero ang matandang ito, ayaw pa rin akong gawing prinsipe. Kailangan pa ng isa, hindi ba? Ang mga batang ito, ay mga prinsipe na pinatay niya. Alam mo na masyado. Dapat kang mamatay. Guro. Hayaan mong disipo. Ipapadala kita sa huling biyahe. Nasa sayo na, kung kaya mo ba. Magtatangka kang saktan ako. Hindi ako ang gumawa niyan. Hindi ako ang gumawa niyan. Sinasabi mong hindi ikaw. Lahat ay tumama sa ulo ko. Talagang hindi ako. Hindi ako ah. Wala akong ganun. Mukhang gusto mong maghasik ng gulo. Ano bang nangyayari sa inyo? Bakit kayo nag-aaway sa sarili ninyong tao? Nakasakal ka sa akin ah. Hindi ako, prinsipe. Nagsisinungaling ka. Nakikita ko. Nahatakan mo ang ulo ko. Gawa niyong bata yan. Ako'y tanga. Pero hindi bobo. Gusto mo pa akong lokohin. Niloko ako ng maliit na diwata na yan. Ito ay isang anting-anting. Humabol ka sa akin. Tumakbo na. Bakit hindi ka tumatakbo? Ngayon mamamatay ka. Ako na ang magiging. Tunay namang kukulam. Ikaw lang. Karapat-dapat ka ba? Talagang matigas ang bibig ng ating guro. Ang batang babae ay matigas din ang dila. Lingfi. Ang mansa ay. Binabati kita, mahal na Ginoo. Si Ranfei ay nagbigay ng isang prinsesang sanggol para sa hari. Sabihin mo, ang ipinanganak ay isang patay na sanggol. Siya kaya. Kaya pala, bigla na lang siyang nagkaroon ng anak. Huwag mo nang pakialaman itong maliit na demonyong ito. Patayin mo si Lingfei. Bakit? Huwag nang mag-aksaya ng salita, patayin na. Lingfei. Bakit bigla siyang naging ganito kalakas? Kung hindi ka aalis, mamamatay ako. Umalis ka na. Hindi kailangan niyang mamatay. Sige, ikaw na ang maiiwan, aalis na ako. Maghintay ka lang sa akin. Master, gumaling ka na. Ang galing. Patayin sila. Parang pagpuksa lang sa mga langgam. Huwag ka munang magmadali. Gusto ko lang makita. Ano ba talaga ang plano niya? Palagi kong nararamdaman. Nakakaiba ang trato ni Haring King sa'yo. Napaka-espesyal. Ito, hawakan mo. Magagamit mo kapag delikado. Salamat, guro. Sobra ka namang mag-alala, guro. Anong peligro ang maaari kong kaharapin? Prinsesa, wala akong galit sa inyo. Sino ba talaga ang gustong pumatay sa akin? Tanggapin mo ang kamatayan. Ang prinsesa ay may masamang hangin. Tingnan mo kung patay na siya. Patay na. Linisin mo ng maayos. Nagpapanggap na. Parang isang tulisan na ng huthot. Ginoo. Bakit kailangang mamatay si Lingfei? Gusto mong makipag-away sa akin. Kaya niya rin. Lingfei. Halos tapos na tayo, ha?
Guro, talagang ang husga mo ay parang may Diyos. Ginoo, ako'y maghahain ng kaso sa pagpatay ni Prinsipe King. Taon-taon. Sa wakas, dumating ka na. Ako'y naghahanap sa'yo ng oras na ito. Si Haring Konglomerado. Nagkaroon ng kakaibang sakit. Mabilis mong tulungan akong tingnan ito. Patay na si Ling Fei. Patay na si Ling Fei. Fei, Aking Fei, Sino ang gumawa nito? Dapat alam ni Prinsipe Ang kung sino ang gumawa nito. Amang Emperor. Naramdaman ng anak na ito kaninang tanghali na hindi maganda ang pakiramdam. Talagang wala akong kaalaman. Nagpapanggap ng sakit para linisin ang pangalan. Sobrang nakakainis. Taon-taon. Mabilis. Dapat talagang pangalagaan si King Er. Ito. Madaling gamutin ang sakit na ito. Biglang naramdaman ng aking hari na mas mabuti na ang pakiramdam. Hindi ka pa okay. Amang hari. Tama na. Amang hari. Ang sakit ay nagdadala ng koneksyon. Kung gusto mo ng buhay, kailangan mong masaktan. Ngayon, mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Amang hari. Bigla na lang namatay si Ling Fei. Ang bagay na ito, dapat talagang imbestigahan ng mabuti. Nais makipagkita ng aming guro. Mahal na hari. Nakita ko ang mga bituin sa gabi. Natuklasan kong may isang miyembro ng royal na pamilya na namatay. Dumating ako upang ipaalam ito. Paano namatay si Ling Fei? Magsalita ka na. Ayon sa aking kaalaman, ito ay may kaugnayan sa albularyo. Albularyo. Natatakot akong ang sakit ng Prinsipe King ay may kaugnayan din sa albularyo. Albularyo. Sino ang may ganitong katapangan na mang-utos ng sumpa sa pamangkin kong babae at sa aking anak? Kailangan itong maalis agad. Kung hindi, natatakot akong ang buhay ni Prinsipe King ay hindi na magtatagal. Yung mambabala ngayon, saan ba talaga ito? Sa hilagang kanlurang sulok ng East Street. Saan iyon? Ito. East? Bahay ni General Chu. Kaya pala galing tayo sa bahay ng Chu. Ito ay may kinalaman sa ating Chu. Ano ang kinalaman nito? Maliit na guro. Araw-araw nakasama si Ling Fei. Malaki ang suspetsa dito. Tama iyon. Amang hari, kung sakaling hindi makapagbigay ng paliwanag sa lahat, mahirap makuha ang tiwala ng lahat, ama ng hari. Prinsipe King, pumunta ka sa pamilya Chu. Maghanap ka. Sundin ko ang utos. Ang malinis ay mananatiling malinis. Tingnan natin kung paano mo itataas ang bato at tamaan ang sarili mong paa. Hanapin mo ako. Narito ang tahanan ng general. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na maghanap. Huwag kang mag-alala. Matagal nang handa ang matanda. Nakatagong pala ito sa ilalim ng malaking puno. Dito. Mali. Dito. Maghukay ka sa akin. Ito ang paborito kong maliit na puno. Huwag mong saktan ito. Sa tingin ko, kayo ang pamilya Chu. May mga itinatagong bagay kayo. Huwag kang ganyan. Bola-bola. Tayo'y matuwid. Nakatayo tayo ng maayos. Hayaan silang maghukay. Nahanap na. Ang batang diwata na ito ay gumagamit ng mahika. Nasaktan si Ling Fei. Gusto pa rin akong saktan. Matibay ang ebidensya. Taon-taon. Totoo ba ang sinasabi niya? Amang Emperor. Kailangan pa bang itanong iyan? Paano naman makakapagsalita ang maliit na demonyo? Sa tingin ko, dapat sunugin ang maliit na demonyo na ito upang maipagdasal si Ling Fei sa langit. Ano ito? Sumpa. Ganitong sumpa. Hindi ko pa ito narinig kailanman. Ito ay pagong mula sa mga taon-taon na larawan. Bastos. Hari ng King, bakit kailangang magalit ng ganito? Bumubula ka. Kung ito ay tungkol sa pagpipinta, bakit ito itinatago sa ilalim ng malaking puno? Ang guro ng ating bansa ay nagkaroon ng inspirasyon kagabi. Nanais bigyan ng kasama ang pagong. Na walang kwenta. Hindi ko akalain na matuklasan ni King Yu ang kapwa niya. Sadyang may ugnayan tayo. Siguradong pinalitan lang. Tiyak.
Ito. Paano ito mapupunta sa akin? Ito ang tunay na mahika at sumpa. Hindi man lang tumingin si Prinsipe King. Paano niya malalaman na ito ay tungkol sa mahika? Oh, kilala ba ni Prinsipe King ang bagay na ito? Maliit na demonyo. Inuusig mo ako. Bakit mo ako pinapahamak? Anong sinabi mo? Ako si Ling Fi. Ngayon lang ba nakakalimutan mo na ako? Taon-taon. Mag-ingat. Mag-ingat. May multo ba? Bakit mo ako niloloko? Sino ba ang nag-utos sa'yo na harangan ang daan ko? Anong daan ang naharang ko sa iyo? Sino ang nag-utos sa ama na mahalin ka? Sobrang pagmamahal niya sa iyo. Sadyang pinatay ka niya. Ama, iligtas mo ako, ama. Hayop ka. Mahal na hari, narinig mo na. Aaminin na ng prinsipe ang lahat. Siya mismo ang pumatay kay Ling Fei. Maliit na demonyo. Inilagay mo ako sa isang bitad. Anong ginagawa mo? Hindi ka pa nasiyahan sa pagdudulot ng pinsala kay Ling Fei. Gusto mo pang saktan ang aking anak na babae. Amang Emperor. Tama na. Ang anak ay kontrolado ng babaeng demonyo. Amang Emperor. Sino ang tama at mali? Maliwanag pa rin sa akin. Amang Emperor. Patawarin mo ang iyong anak, ama ng bayan. Sire, hindi lamang niya pinahamak si Ling Fei. Pati na rin ang marami pang ibang tao. Sire, ikaw ba ay may maraming anak, ama? Tama iyon. Ang mga anak na ito, walang isang tao na namatay ng normal. Lahat ay pinatay ng Prinsipe King. Suwail. Suwail ka. Ako ang iyong nag-iisang anak. Hindi mo ako pinayagang gawing prinsipe. Gusto mo pang magkaanak ng isa. Ano na naman ang nagawa kong mali? Sumpa, sumpa. Sa totoo lang, hindi ka talagang anak ng emperador. Anong kabaliwan ito? Hindi ka talaga anak ng emperador. Anong kabaliwan ito? Totoo ang sinasabi niya. Impossible. Ito ay tiyak na imposibleng mangyari. Noong panahon na iyon, ang babaeng labis kong minahal, kasama ang kanyang anak sa buhay. Matapos silang magpakamatay, iniwan ko ikaw sa aking tabi. Bagaman labis kitang minahal. Ngunit hindi ko maipapasa sa iyo ang trono. Amang hari. Niloko mo ako, hindi ba? Sabihin mo, niloko mo ako. Pinabayaan kita ng maraming taon. Hindi ka lang marunong magpasalamat. Nagsabuatan ka pa, para ipahamak ang aking anak. Ikaw ay talagang isang hayop. Mula ngayon, hindi ka na prinsipe. Impossible. Impossible. Ako ang tagapagmana. Gusto kong maging emperador. Taon-taon tayo'y umalis. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sa pamamagitan ng langit, muling inilalabas ng emperador ang utos. Ang makasalanang prinsipe ng kaligayahan. Pinatay ang tagapagmana ng trono. Hindi nagsisisi at hindi nagbago. Ngayon ay binaba sa karaniwang tao. Wala nang kaugnayan sa royal family. Kasalukuyang ipinag-uutos. Manlilin lang. Tama nga. Hindi naman pala siya prinsipe. Hindi pala siya prinsipe talaga. Umalis na kayong lahat. Lahat kayo, umalis na. Tamang-tama, bibigyan kita ng isang hula. Tanggapin mo na ang iyong kapalaran. Bumalik ka sa tamang landas. Kung hindi, magkakaroon ka ng panganib sa iyong buhay. May pera pa ako. Ako ang paborito ng langit. Hindi ako susuko. Basta't mayroon ito. Muling babangon ang aking kaharian. Maaari pa akong maging emperador. Sino? Dumating ka sa tamang oras. Gusto kong ipaalam sa lahat. Ako ang tunay na itinakdang hari. Gusto kong pasunurin ang lahat ng mamamayan. Sa akin. Sa mga ito. Mag-recruit ng mga sundalo. Ikaw. Ano ang ginagawa mo? Matagal na akong namahala. At lahat ay nawasak sa isang iglap. Ako ang dapat na bumagsak. Nagtaksil ako sa aking guro para sa iyo. Nangloko para kumita. Hanggang sa huli, ay isang peking tao pala. Naging karaniwang tao ka. At nakaligtas. Na ang aming ninuno, papalampasin mo ba ako? Ikaw ang nagsimula noon. Ikaw,
Sabi mong may tanda ako ng isang hari. Kaya ako nagmamadali. Mag-alsa at agawin ang trono. Yan ay iyong katangahan. Noon ka pa. Isa ka pang prinsipe. Makakakuha pa ako ng posisyon bilang pambansang guro. At ngayon, ano na ang estado mo? Ano ang meron ka? Para makipaghiwalay sa akin. Ikaw, tanga. Gusto mo bang sirain ang tulay pagkatapos tumawid? Sasabihin ko sa lahat. Ikaw ay isang mandaraya. Ikaw. Wala nang pagkakataon pa. Hahaya ka. Bakit ka matatakot? Basta mamatay ka lang. Lahat ng ito ay mawawala. Akin na lahat ito. Masamang intensyon. Mga bagay na masama. Saan ito nagmula? Guro. Aking alagad, nagkamali ako. Agad ko itong susunugin. Ang bagay na ito, hindi ito makabubuti sa iyo. Kalagayan. Naging. Ninong. Susunod na ay. Ikaw na. Paano? Ninong. Ngunit may mga alingaw pa na kailangang hanapin. Tungkol dito. Ito ay may kinalaman sa inyong anak na babae, General. Taon-taon. Siyempre, alam din inyo, General. May dalawang kaluluwa sa katawan ng inyong anak na babae. Isa sa mga kaluluwang iyon ay isang nilalang na masama. Magtakbong mabilis. Kung hindi, huwag mong sisihin ang general na ito na hindi magpapakita ng awa. May ebidensya ako sa kamay ko. Hindi mo alam, General. Gusto mo bang tumingin sandali? Anong ebidensya? Lolo. Hindi mo alam. Nakuha ko na. Nakakamanghang kakayahan. Taon-taon. Sinasabi mo, ako. Ngayon ay 57 na ako. Ano ba talaga? Ang maaari pa ang ipanganak na isang prinsipe. Mahal na hari, ikaw ay tumatanda na. Hindi na ito magagamit. Ako'y nahihiya sa mga ninuno. Mahal na hari, hindi mo na kailangang maging ganoon ka negatibo. Sinasabi ko lang na hindi ka na makakapag-anak. Ngunit hindi ko sinabing, wala kang sariling anak. Iyon. Nasaan na ang aking anak na prinsipe? Ako na ang pupunta para kunin siya. Hayaan mo siyang sabihin sa'yo mismo. Pagpalain ka ng mga ninuno. Pagpalain ka ng mga ninuno. Mayroon pa akong prinsipe. Ginoo. Bakit ikaw pala? Lahat ng ito ay pinilit ako ng Prinsip King na gawin. Pakiusap. Mahal na emperador, pawiin ninyo ang aking buhay. Ikaw ay maraming kasalanan. At nais mo pang ako'y pawiin. Nais kong sumuko. Sa lahat ng ginawa ng Prinsipe King, sasabihin ko sa iyo lahat. Mayroon pang isang ari-arian. Ito. Itago mo ito. Pumunta ka sa Dali Temple at sabihin mo. May isa pang lihim. Anong lihim? Ano ang balak mo? Mag-ingat sa pagmamaneho. Mula ngayon, dapat kang maging maayos. Makinig ka sa sinasabi ng Grandmaster ko. Makinig ka sa sinasabi ng Grandmaster ko. Makinig ka sa sinasabi ng Grandmaster ko. Makinig ka sa sinasabi ng Grandmaster ko.
Master. Kaya ano talaga ang sasabihin mo sa akin? Siyempre tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Sa totoo lang, hindi ka pala apo ng emperador, kundi anak mismo ng emperador. Paano naman mangyayari yan? Noong mga panahong iyon, ipinagkatiwala ka sa akin ng prinsesa. At pagkatapos ay pumanaw. Akala ko ikaw ang kanyang anak na babae. Ngunit si Prince King, nang makita ang iyong moles, ay talagang nais kang patayin. Nagsimula akong magduda. Nahanap na ang eunuch noong panahong iyon. Sa wakas ay napatunayan ang iyong pagkakakilanlan. Lahat ng ito ay pinalalabas ni King. Noong panahong iyon si Rongfei. Ipinanganak niya, isang prinsipe. At ano ang nangyari pagkatapos? Kinuhain ang prinsipe pagkatapos. Maliit na guro. Hindi ko sinasadyang gawin iyon. Patawarin niyo na ako, matandang alipin. Pero naaalala mo pa ba? Ano ang mga katangian ng prinsipe? Ang naaalala ko lang. Sa balikat ng prinsipe, may isang birthmark. Huwag na nating pansinin itong maliit na diwata. Patayin si Ling Fei. Kaya. Hindi si Haring-hari ang aking tiyuhin. Kundi ako. Ipagkaloob ang trono. Amang hari. Mahal na hari, may utos. Huwag makipagkita sa sinuman. Kakausap lang sa akin ng mahal na hari. Mahal na hari. Mahal na hari. Ako si Ling Fei, mahal na hari. Nakakabahala. Walang anumang kakaiba. Balita. Hindi maganda. Nahuli si General Chu. Ano? Mataas ang kakayahan ng general. Buti na lang ay handa na ang kanyang majestad. Kumusta? Ano ang pakiramdam ng nakabitin? Masakit ba o hindi? Matagal nang nakikipaglaban ang general na ito. Paano siya magiging taksil at magbenta ng bansa? Gusto kong makausap ang kanyang kamahalan. Itigil mo. Akala ko'y isang bata lang. Ayaw mamatay. Kaya't pakawalan mo na si General Chu. Kung hindi, talagang mamamatay kayo ng mahirap. Gagamong batang dilaw. Ang lakas mo naman. Hindi ka ba naniniwala na papaluin kita? CJ, para lang itong paghaplo sa balat. Ang lakas mo talaga. Apo, pakiusap, huwag mo akong patayin. Pakiusap, magpatawad ka. Nagsisinungaling. Totoo ito. Talagang kami ay may utos. Totoo ang utos. Siguradong may kakaiba dito. Itay. Tatay, aalis na tayo. Tatay, tatay. Anong ginawa niyo sa kanya? Hindi namin alam. Nang pumasok kami, ganito si General Chu. Siguradong may masama dito. Baka naman. May sakit. Wala naman. Ingatan niyo si General Chu. Aalis na si Ling Fei. Saan? Sa palasyo. May duda ako. Naganap din ang masama sa hari. Hari. General Chu. Hindi kailanman magpapagamit sa kalaban o magbebenta ng bansa. Siguradong mayroong hindi pagkakaunawaan dito. Hari. Kasing-kasing ng ginawa ni tatay. Maglabas ng utos. Ipinangalan niya akong pambansang guro. CJ. Ah, ganito pala. Siya palang nakontrol ni Haring. Ganito kalakas ang masamang enerhiya. Ito ba ay isang uri ng mahika? Sino? Sino nga ba? Bagamat sa panahong ito, ako ay nakabawi ng kaunting kapangyarihan. Ngunit sa aking kasalukuyang lakas, mahirap labanan ang ganitong masamang sining. Takot akong hindi ito magiging madali. Mahal na hari, nais kong makita ang mahal na hari. Mahal na hari, kilala mo pa ba ako? Mahal na hari. Hindi maganda. Kung patuloy kang ganyan, mamamatay ang mahal na hari. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Mabuting estudyante ko. Sa wakas, hindi ka na nagkukunwari, di ba? Aking mabuting guro. Walang dahilan para magpanggap pa. Dahil kayo ay mamamatay. Lahat kayo ay mamamatay. Ito ay itim na sining. Hindi mo ito maaarok. Maliit na kuneho. Hindi ako naniniwala na hindi kita mapapatay. Emperador. Ling Fei. At ang iyong ama.
General Chu. Lahat sila ay nahulog sa mahika. Kahit na hindi ko magagawa ang anumang bagay sa iyong guro. Pero, bawat isa sa kanila, kailangan mamatay. Sabihin mo na, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Siyempre, kukunin ko ang pwesto ng iyong guro. Pagkatapos ng 3 araw, ito ay, noong ako ay itinalaga bilang guro ng bansa. Gusto kong mag-self-immolate ka sa seremonya. At mamatay. Guro, huwag kang makipagkompromiso sa kanya. Sang-ayon ako. Guro, sa huli tawagin mo ulit ang guro. Dapat matagal mo nang ginawa, na magbitiw at magbigay daan. Guro, talaga bang gusto mong tawagin ang sarili mo? Na isang halimao sa seremonya ng pagkilala. Bobo. Basta bigyan mo ako ng oras. Walang anumang uri ng masamang kapangyarihan na hindi kayang gawin. Kaya. 3 araw mula ngayon, ay ang kanyang araw ng kamatayan. May mga nagawa ang ating guro para sa bansa. Ngayon ay espesyal kong iginagawad ang gantimpala. Itatalaga bilang guro ng bansa. Hindi. Ano ang gagawin natin sa ating maliit na guro? Sa mga nakaraang araw, hindi tayo nakaligtas. Sa mga biyaya ng maliit na guro. Tama nga, baka nagkamali tayo. Dalhin siya dito. Maliit na guro. Anong nangyayari dito? Kayo lahat, pinayagan niyo siyang lokohin. Itong maliit na diwata, isa siyang engkanto, Hindi pwedeng mangyari yan. Napakagaling ni Xiao Guoshi. At hindi siya naniningil kahit isang salapi. Nga. Akala niyo ba? Talaga bang mabait siya? Yung tinatawag na maliit na guro ng bansa, ay, isang halimaw na kumakain ng inyong kapalaran. Halimaw nga. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay niyang anyo. Ito ang masamang enerhiya. Kaya pala nagkaroon ako ng matagal na sakit. Kaya siguro, hindi pa rin makabuntis ang asawa ko. Maghinay-hinay tayo lahat. Ang kabutihan ng maliit na guro sa atin ay kitang-kita ng lahat. Pakiusap, hayaan ang maliit na guro na magsalita. Nga. Ikaw na ang magsalita. Ang buhay ng lahat ay nasa iyong mga kamay. Mag-isip ka muna bago magsalita. Manahimik. Mataas ang kapangyarihan ng Grandmaster. Nag-aalala sa bansa at sa mga tao. Para sa mga mamamayan. Naging malaking tulong. Ang ito, hindi ito basta-basta. Iba pang mga maliliit na tao ang maaaring manira. Kaya, hayaan mong patayin ko ang demonyang ito bilang pasasalamat sa langit. Bakit ka nagmamadali? Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Hindi ko ito pinapalaki. Talagang napakabuti ng ating guro. Pero siya, sa totoo lang, hindi talaga siya ang guro. Hindi siya ang guro. Sino siya? Ano bang sinasabi mo? Ako ang tunay na guro. Siya, ang aking malaking disipulo na si King Shan. Si Xiao Guoshi ang tunay na Grandmaster. Totoo ba iyon? Totoo ba talaga? Disipulo, napakalaki ng hindi maipaliwanag, kaya hindi na nakapagtataka kamakailan. Talagang malaki ang pagbabago ng aming guro. Guro, sobrang hindi ka sumusunod. Kung ganon, wag mo akong sisihin. Guro. 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 Sige na. Huwag ka nang magpanggap. Huwag ka nang magpanggap. Wala siyang sakit. Wala siyang sakit, di ba? Kayo. Niloloko niyo ako. Bilis. Siya ay isang halimaw. Tumakbo na. Kamatayan niya ngayon. Kung hindi, makakasama siya sa tao. Sino ang dapat nating paniwalaan? Mas mabuti pa, bibigyan kita ng pagkakataon. Ako, nakatayo lang. Basta't kaya mo akong saktan. Kahit na ako'y peke. Kung hindi, ikaw ay nanlilinlang sa mundo. Kasalanan ng paglabag sa guro at ninuno. Ang iyong kaluluwa ay mananatiling nakulong sa impyerno. Hindi ka na makakabangon magpakailan paman. Ikaw na engkanto. Anong karapatan mong makipagsabayan sa akin? Lahat, sumama na. Sumama na kayo. Guro ng mga ninuno. Hindi ka pa nga makalapit
Paano ka namin mapagkakatiwalaan? Tama nga. Tumahimik ka. Ikaw ang nagsabi niyan. Tanga kang bata. Palaging magiging master mo ang iyong master. Huwag mong kalimutan. May kahinaan ka pa rin. Akala mo, mapapayagan ka naming magtagumpay. Huwag kang lumapit. Kung hindi, papatayin ko siya. Protection. Majestad. Ayos lang ako. Ngayon, tiyak na hindi ka makakaligtas sa kapahamakan. Hindi ako susuko. Hindi ako susuko. Ikaw ang nagkamali sa akin. Kung hindi mo ako pinigilan, matagal na akong umunlad. King Shan, hindi mo pa rin alam ang pagsisisi. Pagsasabuatan ng Prinsipe King. Ikaw ang nag-udyok nito. Kamatayan ng Prinsipe King. Ikaw rin ang may gawa nito. Ganito pala iyon. Tao ka na ganito. Hindi ka karapat-dapat na mamatay sa aking harapan. Talagang hindi ito ang aming ninuno. Talagang peke siya. Ay naku, baka siya ay nababaliw. Ako ang guro. Ako ang guro. Ako. Malugod na tinatanggap ang guro. Tumayo ka. Hindi talaga ako mahilig sa mga ganitong walang kabuluhang seremonya. Sana, ikaw ang tunay na guro. Guro, mangyaring pagpalain. Ang aking kaharian. Kailangan pa itong ipagpatuloy ng iba. Halos nakalimutan ko na ito. Ito ang nangyari noon. Ang prinsesa na isinilang ni Eunfei. Namatay ang prinsesa para iligtas siya. Siya ang tunay na anak ng kanyang kamahalan. Tunay na dugo. Amang hari. Fi. Fi. Amang emperador. Fi. Huwag. Ikaw, matandang masungit. Bakit ka nag-aalala sa laro? Sino ang nag-aalala? Sino ang nakakita? Guro, nakita ko na. Ang hindi pagsisisi sa paglalaro ng chess ay tunay na pagkatao. Taon-taon, sa iyong paggamot, ako'y nagiging mas matalino. Hindi ko inasahan. Nakatulong pa ako sa iyo. Nakagawa ako ng isang katuwang. Halika. Pumarito. Salamat sa Panginoon mambabatas na gumaling. Ang sakit ng anak ko. Lubos kaming nagpapasalamat sa Selfming. Walang anuman. Pakiusap, lumabas ka na, Panginoon mambabatas. Ama. Guro. Sige, ikaw na ang bahala sa akin. Napakaraming mahahalagang bansa. Nasa akin lang. Hindi kayo nag-aalala. Huwag na siyang pansinin. Tayo. Nandito lang tayo, relax lang. Ikaw naman. Matuto ka. Maging isang mabuting emperador. Malapit na matalo, di ba? Hindi matatalo.